Our commitment to the nation is we will conduct a review of all infrastructure projects. No? So, if in the course of the proceedings, matisod ho namin yung mga corruption allegations, ghost projects, substandard facilities, di doon ho tayo, yun po yung abutin po ng proceedings po na ito. Pero yung very specific allegation po kasi, 67 congressmen contractors. Hindi naman sa amin yun galing eh. It came from somewhere else, no? So, unless and until there are names that are mentioned as to who these people are, parang it might be a bit premature to conduct proceedings relating to it. Ito, natanong din po ito kay spokesperson Attorney Abante na kung sakali man nga po na may mag-lay po sa inyo na may magsabi ng mga pangalan at may magpadala ng mga ebidensya, sa tingin nyo po magiging credible yung investigation kung kayo po mismo ang magko-conduct sa mga kasamahan nyo po na allegedly ay mga kontratista? Tingin ko naman po, kasi syempre, the platform will be given to the one accusing and the one accused. No? So, ibig sabihin, magsagutan sila within the tri-committee. Di ba? Doon naman ho kasi, it will be subject to scrutiny of House members na kung totoo ba yung allegation na yan. Nagsabi ka ng depensa mo, totoo ba yung depensa mo na yan? Kasi, pag maglalatagan ho ng dokumento rin eh. Meron kang pirma dito. Ba't ka pumirma dito? Congressman ka. Di ba? So, like what I stated, the commitment is, kung yan ho yung abutin, mapangalanan sila at mapatunayan na talagang sangkot po sila ron, wala ho tayong sisinuhin dito. Magpapadala na po ba kayo ng... nabuo na po ba yung committee ninyo? Puno na yung membership? Well, meron na pong mga miyembro. So, mag-organizational meeting na po kami, I think by next week. Pero, I think the direction of the comprehensive investigation po kasi is to do it as a TRICOM. Public accounts, public works, and good government. No? So, antayin din po namin na mabuo din po yung mga miyembro po roon. Balak nyo na rin po bang magpadala ng formal invitation kay Baguio City Mayor Magalong? I think yan naman po yung sinasabi natin. As soon as mabuo na po yung mga komite, magpapadala ko kami ng invitation for him to make a presentation relating to his observations. Kasi bukod naman ho doon sa kanyang allegation na may mga kongresista, legislators na involved po sa mga corruption, infrastructure corruption, may mga binabanggit din naman po siya ng mga halimbawa ng mga kontrata eh. So I think we'd like to get from him, no, ano ba yung mga halimbawa ng overpricing? Kasi meron siya sinasabi na pagka ito lang yung presyo, ito yung presyo sa kontrata, pero pagka nagpunta ka sa, pag nagkaroon ka ng market sounding or market research, ganito na yung presyo. So I think fair po na banggitin niya po yung mga ganyang mga bagay sa komite pag nagkaroon na po ng investigation. Pero, if the presentation, for example, would include an actual allegation that, for example, majority of congressmen, legislators are involved in corruption allegations. I've heard it in one interview, na parang ganun po yung binabanggit niya. Yun po yung time na he will have to provide the names. Thank you po. Thank you po kay Ray. Thank you, Rose. Next is Haji Camino from Brigada News. Good morning po, Conteri. Yung just this week, kung di ako nagkakamali, yung sa plenary ay na-adapt na nga rin po yung resolution na para mag-convene po ulit yung Quad Committee. Nakapag-organize na po ba? Nakapag-meet na po ba kayo, Kongs, with the leaders of the other three committees? Hindi pa, kasi kailangan po munang mag-organizational meeting yung kanya-kanyang mga komite. So, ibig sabihin, as soon as yung public accounts, human rights, public order and safety, dangerous drugs, magkaroon na po ng kanilang mga organizational meeting, doon na po pwedeng mag-usap yung pong quad at makapag-convene na po ng proceedings. Pero kung kayo po ang tatanungin kong, kasi nabanggit na po yung mga issues na pwedeng investigahan no, sa Quad Committee, ano po yung preferred ninyo na unahin, kumbaga, na siya sa atin ng Quadcom? Well, dalawang bagay naman po yung paulit-ulit kong binabanggit sa usapin po ng Quadcom. Una, yung estado po ng mga POGO sa Pilipinas, talaga ba naipasara na sila? Meron pa bang natitira? Pangalawa, yung po mga POGO personalities,
na hinahanap pa rin ho ng Quadcom 1, kumusta na ho sila. So kasama dyan yung estado po ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque, kasi I'm sure meron po siyang standing warrant of arrest ngayon. No? So gusto nating malaman, for example, from the Department of Justice and from the Department of Foreign Affairs, kasi may mga binabanggit sila noong nakaraan that they will be undertaking proceedings para pauwiin po si Attorney Roque. Pangalawa, that I think they will cancel his passport, no, and they will also bid to reject yung pong asylum request po niya sa the Netherlands. So we'd like to get an update relating po to that. Tapos yung second chunk na I guess gusto nating mafokusan po, yung pong usapin po na missing Sabongeros and its intersectionality with the Duterte drug war. Kasi meron pong allegation na the kill team for the missing Sabongeros is the same kill team for the Duterte drug war. No? So we would like to be able to talk to the whistleblower during proceedings. Totoo ba ito? At ano yung pagkakaiba nito pong kill team para sa missing Sabongeros at sa kill team po ng Duterte drug war? Kasi I'm sure para magkaibang mechanics po nun At magkaiba po yung motivations towards it. Pero ibig sabihin, if it's the same kill team, I think that's a bit, it's very concerning. With the Quadcom, sir, tingin nyo mapupuwersa o mapuforce ba si former Secretary Roque na pauwiin dito sa Pilipinas? Siyempre, ultimately, it should be the executive that should undertake it. No? So, gusto natin malaman, ano nang ginawa ng DFA or DOJ? Nagpunta na ba sila sa the Netherlands? Nag-submit na ba sila ng opposition dito po sa asylum request ni Attorney Roque? At yung passport ba niya, nakansela na? Yung mga ganung mga tanong, I think we will have to ask them in the course of the proceedings. Pero sir, mukhang marami-rami po yung magiging trabaho po ninyo. No? May TRICOM, may Quadcom, tapos may budget pa po. Ano pong nararamdaman niyo? Paano niyo pagsasabayin lahat po yan? Wala naman tayo masyadong sentimento sa ganyang mga bagay. I mean, ang oras ay oras. So, kailangan nung hatiin yung oras, no? Para sa mga... lahat yun, mahalagang usapin Mahalagang usapin po yung flood control investigation, mahalagang usapin po yung Quadcom, mahalagang usapin din po yung iba pang mga bagay, no? So, tingin ko naman mahaba yung oras para yung 3 araw sa Kongreso ay mahaba para mabigyan po ng panahon ang lahat pong ito. Last na lang po, Terry. Bukod po sa issue ng flood control and other infrastructure projects, may iba pa po bang target na imbestigahan ng TRICOM? Like, for example, since kasama naman po yung good government and yung public accounts doon sa TRICOM, like yung issue po nung pag-invest ng GSIS sa online gambling, maano po kaya yan? Yung TRICOM po kasi specific to flood control yun Pero siguro as an update, hindi ko alam kung sa amin po ma-refer yung Dolomite investigation. So, we will undertake the Dolomite investigation under public accounts if it is actually referred to us. No? So, yun. I think it's another chunk of the work that we will be doing. Thank you po. Thank you, Kerry. Thank you, Haji. Please go ahead. Mapik Trinidad from Abante Radio. Hi, sir. Good morning po. Aside from the February 2026 po na pwedeng i-refile, yun ho bang granting po na hindi talaga nasunod yung MR po ng House, meron ho bang immediate solution kung aantayin, aside from aantayin pa ho yung February 2026, ang Kamara na pwede hong gawin para ma-push through po talaga yung impeachment? At would you know po kung may plano ho bang mag-usap ang liderato ng Senate or ang Congress o kailangan pa hong hindi na gawin yun? Well, on the impeachment articles, confidential funds and the death threats against high officials, I think we will have to wait for Feb to refile that. Kasi what are we going to do? Do another proceedings at the level of good government and whichever committee? Parang tapos na po tayo dun Umabot na tayo impeachment Di ba? At very clear naman na po yung mga facts na
nakuha na po ron. So, I guess the next step po talaga dyan is to just refile it by Feb 2026 pagka ho hindi reconsider po yung Korte Suprema. Kailangan ba mag-usap yung Senado at Kongreso? Sa ibang mausipin, pwede ho. Kailangan nila mag-usap sa budget at sa iba pang mga bagay. Pero I don't think there is a reason for them to speak on impeachment. No? Kasi may kanya-kanya naman po talagang kapangyarihan eh. Congress has the power to initiate, Senate has the power to try and decide. No? So I don't think there is an intersectionality there. Kanya-kanya po nga exclusive sole power po yan under the 1987 Constitution. Thank you, sir. Thank you, Mabik. Fred Mendoza from Manila Times. Good afternoon po, Kong. Kong, ito muna, may nangyaring school shooting sa Nueva Ecija, isang injured, yung mismong shooter din ay sadly nagbaril din, but they are both injured. Ano pong reaction niyo po dito sa school shooting na to? Kasi parang medyo dumadalas po yata yung mga violence sa loob ng mga ating mga paaralan po, Kong. Well, siyempre, nakikiramay po tayo doon sa mga biktima. No? In fact, kahit ata naman yung nagbaril, di ko alam, I don't know the ages actually. Isa po, 15 years old yung biktima, yung suspect po is 18 years old. Okay. I mean, basically, bata pa talaga itong mga involved po dito sa bagay po na ito. Pero siyempre, I guess at the level of the schools, yung pong security, kailangan mo talagang pag-igihan pa, hindi ba? And I'm quite sure, medyo lax, no? Yung security sa mga eskwelahan. So, kasi, ba't nakapasok yung baril, no? So, baka kailangan pong pag-aralan ng DepEd, yung pong beefing up ng mga security measures. Kung actually ba, kailangan ba talaga ng mga, yung, ano tawag dito, yung nag-check kung may metal detector, no? Guards. Sa mga, sa mga ganyan pong mga kalagayan. Kung about doon sa impeachment, kasi I've been scouring social media over the past few days and when merong na-mention po na quote si Atty. Dino De Leon, they're saying na the reason why they're pushing the impeachment is because they want to stop a Duterte in 2028. Di ba, well, you said nga po kanina na this is not about the Duterte, this is not about any personality, pero some people are saying that this is about Duterte. This is about 2028. This is about her possible run. And she is because siya yung pinakamalakas. So, kung yung iba nagsasabi, kung kayo po sa Congress sinasabi po ninyo na this is not about the Vice President, this is about her transgressions, this is about her yung kanyang kasalanan sa taong bayan. Yung iba po kasi sinasabi nila, this is about the Vice President herself because we want her out of 2028. What's your thought about this, Moko? I think you have to ask Dino that. Kasi, syempre, I didn't see it. And people naman are free to say what they want to say, no? Kasi, syempre, on the other side of the fence, di ba? Parang sinasabi what the senator said about Congress, di ba? They're free to say what they want to say. Pero ako, what I'm saying is, and what I think members of Congress are saying, this is about accountability of high officers of the land. No? So, he can say what he wants to say. No? You have to ask Dino that. Pero, I maintain my position na impeachment is about holding accountable high public officials. Lasa lang po. Kasi sinabi din ni Senator Marcoleta doon sa kanyang speech nung Wednesday yata. Wednesday na siya mismo, nung time nang nandito siya sa house, hindi niya nabasa yung mismong complaint. Okay. Or hindi siya napasahan ng complaint. And the reason why is because, kaya parang pakiramdam niya na parang hindi lahat ng mga members nabasa yung complaint. What's your take on this po? Well, baka hindi naman talaga siya binigyan ng complaint. Kasi wala naman sa rules yung sinasabi po niya na, yung sinasabi ng Korte Suprema ngayon na dapat lahat ng mga miyembro ng Kongreso mabigyan ng kopya ng articles of impeachment at yung supporting evidence. Yun yung bagong sinasabi po ng Korte Suprema sa kanya pong desisyon eh. Pero, I mean, dati naman hindi yun yung rekisito. Ang rekisito, yung pipirma po ng mga miyembro lang ang pwedeng makakita nito pong articles of impeachment. So kung sino man yung nagtulak nung
articles of impeachment po, direct transmittal ng panahon po na yon, baka hindi ho siya nakasama doon sa tingin nilang magsusupport ng impeachment complaint no, laban kay Vice President Sara Duterte. I think, I'm just speculating, pero I think baka yun po yung dahilan bakit wala siyang kopya. Okay, thank you. Salamat, Red. Meron pa bang additional pahabol questions? Marian, go ahead. Sir, kahapon nag-Thanksgiving Mass at lunch na raw po si VP Sara kasama yung kanyang team. Wala ito siya doon. Ano po, baka may gusto niyo po mag-komento rito even if wala pang decision, final ang decision ng SC regarding sa MR. Meron na silang ganyan. And also, I think VP Sara even said na yun muna. Hindi, una po sa lahat, hindi ko alam kung para saan yung Thanksgiving eh. So, is it actually related to the archiving of the impeachment complaint? I don't know for a fact. Unless sinabi po nila yon na yun po yung dahilan ba't sila merong Thanksgiving. No? So, I don't want to like speculate as to the motivations of the dinner. No? Unless sinabi nila, hindi ko alam eh. So, yun lang. I think we can leave it at that. May interview po, sinabi po niya yung, she explained what she meant when she said she wanted a bloodbath. Yun nga, mailabas daw sana yung mga ebidensya, lahat talaga. Kaso, wala na raw yun ngayon. So, probably 2026, 2027, 2028, at least daw doon baka may opportunity, may magpa-file ulit, doon daw masasagot niya. Yeah, then the bloodbath will come at that point. Di ba? I mean, siya naman po yung I mean, I didn't say it. She said it. So, if the bloodbath would not come today, then maybe in the future. Salamat, Marian. And before we formally end our press conference, we call on Chairman Terry for his final message. Siguro, panghuli na lang pong punto, no? Doon sa usapin nga po nitong, I guess, attacks on the House leadership. Tuloy lang naman ho yung trabaho po ng House of Representatives. Sobrang dami pong mga usapin na nasa kanya pong plato ngayon. No? So, very important po in the final 3 years of the Marcos administration, naramdaman po ng mga kababayan po natin yung pong gains ng ekonomiya. At bahagi po nito talaga yung pong pagtitiyak na mababa ang presyo ng pagkain, particular ng bigas, mababa po yung presyo ng mga batayang mga gastusin, katulad po ng kuryente. At syempre, bahagi rin po yung pong pagtitiyak po na yung mga bagay na hindi nakakain ng taong bayan pero mahalaga sa kanya, mahalaga sa demokrasya, ay talaga maipagtanggol pa rin po ng Kongreso. So kasama ho dito yung pong pag-hold accountable ng high public officials sa kanila pong mga ginagawa habang sila po ay nasa tungkulin. So, it is a setback na na-archive po itong impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte, pero I think the House leadership had already made it clear na bagamat nangyari po ito, tuloy po ang laban. So yun po muna. Maraming salamat at magandang tanghali. Maraming salamat po, House Committee on Public Accounts Chairman and Bicol Saro Party List Representative Terry L. Redon for joining us this afternoon.